Isang magandang hapon mga kababayan. Nagbabalik po si Manong Ray-Ban. Dahil nga po sa pinagsisigawan na mga blind followers ni Apollo Kibuloy. Kasama na dyan ang DDS. At isama mo pa si Harry Roque. Ano ang kanilang pinagsisigawan? People power! Yan po ang bukang bibig ng mga tao ni Duterte, mga tao ni Kibuloy, mga DDS. Yan. Umpisan natin si Harry Roque. Pagkatapos pong lumaya, lumabas ka agad sa EDSA Shrine kagabi at nanawagan ng people power sa EDSA. Ayon po sa ating informante, merong 10-15 katao lang ang dumalo. Napakaliit po. Walang sumuporta kay Harry Roque. Yung pong kanyang panawagan na people power ay hindi po umubra. Hindi sinuportahan ng taong bayan dahil naniniwala po ang taong bayan na si Harry Roque ay hindi po karapat-dapat para suportahan. Yan po ang maliwanag dyan. Ang mga membro ng Kingdom of Jesus Christ, ang mga DDS, they do not represent the Filipino masses o ang taong bayan. Konting portion lang po yan sa masang Pilipino. Ang masang Pilipino po ay yung mga totoong mga Pilipino na may pagmamahal sa bayan, mga Pilipinong may paninindigan at umaayon sa tama. Hindi traidor, sila'y mga makabayan. Yan ang masang Pilipino. Ang nire-represent po ni Harry Roque at ang mga KOJC ay mangilan-ngilan lang. Ito po ay grupo na mga gustong magpabagsak sa pamahalaang Marcos. Yan po yan. Hindi po ang masang Pilipino ang nagsisisigaw na bumaba si PBBM, kundi ang grupo ng mga Duterte, grupo ng pastor na yan, Pastor Kibuloy, sila po. Kokonting portion, napakaliit po nila. Ganito lang po. Yan. Mga kababayan, ang mga grupong ito ay nawawala po sa landas. Sila po ay dahil nga sa kanilang kagustuhan na mapabagsak si PBBM at si Sara Duterte ang maging pangulo, umagaw sa trono. Iyan po kaya po sila galit sa administrasyong Marcos. Pero hindi po tayo papayag dyan dahil hindi po sila ang masang Pilipino. Yan. Si Harry Roque, nanawagan ng people power kagabi, pero nilangaw. Walang sumuporta kay Harry Roque. 10, 15, yun lang. Ang nakikita ko po, marami na po talagang attempts tong Duterte na to na pabagsakin ng Marcos. Umpisahan mo yan sa mga maisog-isog rally nila. Yan. Yan po yung mga attempts po nila. Yung maisog rally all over the country. Actually, hindi naman all over. May mga chosen cities po sila pero wala. Hindi po sila nagwagi. May maisog rally din kuno sila sa North America pero hindi rin nagwagi. Kaya desperado po ang mga taong to dahil gusto nga po nilang mapabagsak si PBBM dahil gusto nilang takasan ang kanilang kaso sa ICC. Gustong mapawalang sala si Pastor Borloloy.
Yan. Yan po ang talagang objective. Yan po ang hindi nila pinapakita. Pero yan po, mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Dahil may mga kaso ang Duterte sa ICC, hindi lang ang tatay na involved pati mga anak, at posibleng kasuhan sa mga issues of corruption dahil po sa mga kaso ni Pastor Borloloy, dahil po dyan. Kaya gusto po nilang mapabagsak ang Marcos administration para mawala po sa kanilang accountability. Hindi po sila makasuhan at maging malayang muli. Iyan. Yan lang po, napakababaw. Yan po talaga ang dahilan. Kaya gusto nilang pabagsakin si PBBM dahil may iniiwasan ang mga taong to. At ginagamit nga po nila. Ginagamit po nila ang mga blind followers ni Pastor Kibuloy. At kung makapagsalita po sila, kala mo po sila po ay inaagrabyado, may mga paawa effect po sila. Yun nga po, nanonood ako kanina yung pong coverage ng SMNI sa pagpasok ng pulis sa KOJC compound this morning at nagpapaawa po itong mga anchor na to. Talagang fake news talaga po ang mga ito and nagbibigay ng maling balita. Talagang pinapalabas po nila na sila'y kawawa, na gumagawa ng harassment ang mga pulis, na sila po ay ang ginawa po ng mga kapulisan ay illegal. Iyan po ang kanilang mga pinagbabalita. Maliwanag na hindi ka panipaniwala. Maliwanag na gusto po nilang lituhin, gusto po nilang lokohin at linlangin ang taong bayan. Yan po ang mga ang mga pautot na mga KOJC members at mga DDS. Iyan ang kanilang pautot. Gusto po nilang kunin, gusto po nilang gisingin ang taong bayan. Ang mga tunay na masang Pilipino na talagang yung pong mga taong dati pong pumunta sa EDSA Shrine during the time of Cory Aquino, etc., etc. Pero wala, yung mga attempts po nila, mga maisog rally, wala po, puro kapalpakan. Hindi po sila nag-succeed. Hindi po sila nagtagumpay. At ngayon, may bago na naman silang pautot. Meron po silang isang, pastora ba yun? Or isang leader na, isang babae na nananawagan sa mga 8 million daw na members ng KOJC. Mayayabang din itong mga to. Parang pinapakita nila, show of number. I mean, they're trying to show their numbers at saka pagpapakita ng lakas. Pero hindi kami naniniwala sa inyo. Na tong 8 million members daw ng KOJC pumunta raw. Pumunta na sa Malacanang, atakihin ang Malacanang at pabagsakin ang Pangulong BBM. Yan po ang kanilang mga pinagsasabi. Of course, pag sinabi mong KOJC members, kasama na dyan ang DDS. Dahil iisa lang po yan. Iisa lang yan. Alam nyo, this is a friendly advice sa mga members ng KOJC at mga DDS. Friendly advice po. Pag ginawa po ninyo yan, kayo nag-assemble, pumunta sa Malacanang, mag-isip-isip po kayo. Delikado po kayo. Naghahanap po kayo ng sakit ng katawan. Dapat nyong alalahanin, please be reminded, na ang binabangga nyo ay ang gobyerno. Babanggiin nyo ba ang gobyerno dahil lang kay Pastor Borloloy?
Hindi nyo ba alam ang kakayahan, ng kapasidad ng gobyerno? Alam nyo bang merong ano yan? Merong control nila ang kapangyarihan ng Armed Forces of the Philippines? Alam nyo po ba yan? Nako, mag-isip-isip kayo mga membro ng KOJC at mga DDS. Mahirap na, baka ano pang mangyayari sa inyo, masasaktan lang kayo dun. Ang mahirap niyan, sana wag naman, baka may buhay na mawala pa. Dahil pag lumaban kayo, nanakit kayo, siguradong gagamitan kayo ng puwersa ng mga sundalo at kapulisan. Alalahanin nyo yan. Ang taong pinaglalaban nyo ay para sa akin. Ayaw ko na mag-comment. Pero dapat humarap siya sa batas. Kung walang kasalanan niyang pinaglalaban yung pastor, dapat harapin niya ang mga akusasyon laban sa kanya. Nako, mahirap. Dapat tong pastor Kibuloy na to, dapat maawa naman sa kanya mga members. Kung talagang meron siyang pagmamahal sa kanyang members, isuko niya ang kanyang sarili. At ipagtanggol niya ang kanyang karapatan sa korte. Ipaglaban niya ang kanyang sarili sa korte kung wala nga siyang kasalanan. Yan po, napaka-simpleng gawin. Otherwise, hindi ako believe sa taong ito. Kung hinahayaan niyang masaktan, may mamatay na miyembro ng kanyang simbahan, hindi yan pagmamahal sa kanyang miyembro. Ginagamit niya ang kanyang mga members as a shield para pagtakpan siya, para po hindi po siya mahuli ng mga pulis. Yan po ang napakaliwanag dyan. Hindi ako naniniwala na mahal niya ang kanyang mga members dahil hinahayaan niyang masaktan ng mga ito. Mga kababayan, mali po, maling-mali ang ginagawa ni Pastor Kibuloy sa kanyang mga members. Kawawa po sila dahil sila po ang maiipit dyan pag lumaban po sila. Nako, mahirap dyan. Baka, gaya ng sinabi ko kanina, baka may mawalang buhay. Mga buhay, yan ang mahirap dyan. At ulitin ko, dapat maging compliant po tayo. Hayaan na natin ang mga pulis na maghalughog. Dapat walang resistance. Dapat walang obstruction of justice. Hayaan po natin ang mga kapulisan na gawin ang kanilang trabaho. Yan. Ang pinaggagawa ninyo ay hindi naaayon sa batas. Dahil kayo'y humaharang sa mga kapulisan na gustong or naghahanap sa inyong leader. Mga kababayan, maling-mali talaga ang grupo na to. Dahil sa pansariling interes ni former President Digong at kapamilya, interes ni Pastor Kibuloy, kaya nilalabanan nila ang gobyerno. Yan po ang maliwanag dyan. Dahil sa pansariling interes. At ang kanilang attempts to overthrow the government ay puro palpak. Mga maisog rally na yan sa Pampanga, sa Davao, sa Cebu, sa Canada, sa US, wala. Puro kapalpakan yan.
Alam nyo ba kung bakit palpak ang yung pinaglalaban or ang yung pag-assemble? Dahil hindi nyo kami nakukuhang mga totoong taong bayan. Dahil hindi kayo suportado ng masang Pilipino. Yan ang totoo. Yan, napakaliwanag yan. Hindi nyo nakukuha ang suporta ng totoong Pilipino, totoong masang Pilipino. Dahil kayong grupo, kayo-kayo lang, kayong most of you, taga Mindanao, mga alagad ni Kibuloy, mga napaniwala ni Kibuloy, mga nauto. Yan. Kaya kukunti lang kayo. Paano nyo mapapabagsak ang gobyernong Marcos? Wala. Wala kayong laban dyan. Dahil sa kanila, ang lahat. Ang puwersa ng AFP nasa sa kanila. At saka, kaming mga, sabihin na nating taong bayan, bakit naman kami sosuporta sa inyo? Ayaw nga namin sa ginawa ng former president na EJ case, pagpapakulong sa mga taong inosente gaya ni Dilima, Senator Dilima, maraming mga inabusong Pilipino, mga buhay na nawala, ang mga pinaggagawang kasamaan ni Pastor Kibuloy. Hindi namin hindi namin, we don't condone. Kami ay laban dyan. Ayaw namin dahil masama yan. Dapat managot. Managot ang mga utak ng EJ case na yan o Peking War on Drugs. Dapat managot si Pastor Kibuloy sa lahat ng mga accusations laban sa kanya. Dapat niyang panagutan. Dapat siyang magpakita sa korte pero gaya ng sinasabi ko, mukhang guilty. Kasi ayaw niya magpakita. So, ano ang ibig sabihin? Di guilty. Yan. Kaya yan. Please lang. Again, once again, sa mga members ni Kibuloy at mga DDS, wag na wag niyong gagawin yan. Yung mag-a-attempt kayo na pupunta sa Malacanang para sinasabi niyong pabagsakin ang gobyernong BBM, wala, hindi kayo magwawagi dahil kayo-kayo lang. Baka mapahamak lang kayo doon, mawalan kayo ng buhay dahil, of course, andyan ang Armed Forces of the Philippines na haharang sa inyo. Kapulisan, sundalo. So, delikado yan. Magiging madugo. Gusto nyo ba yun? Paalala lang, friendly reminder. Mga kapwa ko Pilipino, kahit na DDS kayo dyan o KOJC members, wag na wag kayong susunod sa mga instructions ng inyong mga leaders dahil ito ay makakasama sa inyo. Kung ako po sa inyo, mas okay na pong tumiwalag sa inyong organisasyon kung kayo'y ipapahamak na inyong mga leaders. Mas mabuti pa pong tumiwalag dahil ang pinapakita po niya ay hindi pagmamahal sa inyo. Kayo po ay pinapasubo ng inyong leader. Yan, maliwanag na pinapasubo niya kayo. So, anong mangyayari sa inyo? Baka may mamatay po dyan, mahirap na. Kaya, mga kababayan, ito po ang rason kung bakit hindi po nagsasucceed ang people power na gustong mangyari ng mga tauhan ni Kibuloy at ni mga DDS dahil hindi sila suportado ng totoong masang Pilipino. Yan po ang tamang rason or yan po ang reason, the very reason kung bakit hindi po sila nagtatagumpay. Yan. Bakit nyo namang pababagsakin ng gobyerno? Kung right now, wala namang ginagawa na against sa taong bayan, sa karamihan. Bakit?
dahil yan po ay pansariling interes lang ng inyong mga pinuno sa inyong grupo. Pinuno ng DDS, pinuno ng KOJC, yan. Pansariling interes lang yan. That is selfishness. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Sana po'y nagustuhan po nyo ang aking maikling reaksyon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo lagi. Okay, paalam.